Baklas. Hindi. Mister ano? Baklas. Alam ko sa Tagalog yan. Baklas daw eh. Maraming bading, baklas. Oo, ito baklas. Plural ng baklas. Plural, may Oo, S. ito, baklas talaga. Anong baklas? Paliwanag mo yan. Anong baklas? Saan nasusulat yan? Basa. Iba ka. Bihira. Basa na. Pakibasa nga kayo yan. Ha? Ha? Oo. Saan mo nakuha yun? Hindi, parang yun ang tawag sa kanya. Siya magkukwento kung bakit baklas. At least nag-iwan ka ng curiosity nga. Oo, ano kaya yung salitang baklas? Ako basta may S, plural. Oo, huwag na yun. Maraming baklas. Magugulat na tayo bakit baklas. Oh, Hindi ako patagalin. Hindi ako patagalin. Mr. All, welcome. Mr. Will Manuel Bulalim. Yeah! Milo pala pa! Good morning! Milyong-milyong palakpak sa lahat ng mga payaman! 2 years ago, when I started AIM Global, pinangarap ko po na one day, magsasalita po ako sa harap ng mga maraming tao at papakita ko po, papatunayan sa aking pamilya, sa lahat, na pwede pala magbago ang buhay sa isang OFW na ginagawa AIM Global, lalo na sa Taiwan. Magpapakilala po muna ako po ay si Will Manuel Bulawin at kilala po ako sa pangalang June, lalo sa Taiwan ngayon. Babatiin ko muna sila yung grupo sa Taiwan, Ultimate Talk sa Taiwan. Kayo po ang naging rason kung bakit po ako nandito ngayon. Marami pong salamat. Ako po ay taga Iligan City, Lanao del Norte at kasalukuyan pong naninirahan Santa Rosa, Laguna. Ang kwento ko po ay bata pa lang po ako. Naka-mindset po ako na gusto ko po talagang mag-abroad. Kasi panglima po ako sa 6 na magkakapatid. Tapos yung tatay ko isang ordinaryong empleyado sa isang kumpanya at ang nanay ko naman yung nasa sa bahay lang. So nakikita ko yung mga nag-abroad, lalo na yung mga magulang ng mga kaibigan ko. Sila yung mga taong malalaki ang bahay, sila yung mga kaibigan ko, sila yung nakapag-aral sa magagandang schools. Kaya pinangarap ko po na one day, sana pag ako nakagraduate, mag-a-abroad po kaagad ako. And mabuti po ang Diyos na nakagraduate man po ako. Nakatapos po ako ng pag-aaral, Bachelor of Science in Public Administration sa Mindanao State University. And one day, habang naglalakad po ako, meron po akong kaibigan na nag-invite po sa akin. Sabi niya, Bill, June, sabi niya, pwede ba kitang yakagin? Punta tayo ng Maynila, mag-apply tayo papuntang Taiwan. Sabi ko, pangarap ko to, gusto ko po talaga mag-abroad. Kaya po nag-apply po ako, and natanggap naman po ako. Ang nangyari po, 12 years na po akong pabalik-balik sa Taiwan. 12 years, for that span of time, taon lang ang binilang, pero yung buhay ko hindi po nagbabago. May asawa at anak po ako. And lahat tayo, kapag ikaw magulang, meron kang pangarap para sa iyong mga anak, para sa iyong anak, para sa iyong pamilya. Nangarap po ako na sana one day pwede pong magbago ang buhay namin. Salamat po dahil dumating po yung global. 2006, I was invited po ng isa kong kaibigan. Ang pangalan niya, Andy Yakat. Sikat po siya ngayon, lagi po siya nababanggit. Yung grupo ko po, Hawks International Alliance, under po yung group ko, yung Ultimate Hawks Taiwan at Ultimate Hawks Philippines. Ang nangyari, in-invite niya ko, sabi niya, meron akong negosyo yung papakita sa iyo kasi si Andy Yakat po ay dati ko po siyang katrabaho sa isang pabrika sa Taiwan. Kung alam niyo yung kwento ng buhay niya, isa po ako sa kasama niya doon katrabaho niya. Sabi niya sa akin, ang ganda niya to kasi hindi na natin kailangan bumalik na yung Taiwan, pwede tayong yumaman. Alam mo, in fairness, napakagaling po magpaliwanag. Kung kilala niyo siya, napakagaling na magpaliwanag with full determination, napaka-excitement level, napakataas. Convinced po ako. Yun nga lang po, nakita ko po, sa dami po akong kamag-anak na join sa itong negosyo, marami po akong kakilala, nakikita ko, hindi naman po yung mayaman. Kaya sabi ko,
bakit yan ang ginagawa mo? Pwede naman tayong bumalik sa Taiwan. Sabi ko sa kanya, pre, ikaw na lang yan, ayoko mag-join. Kasi nga, napaka-imposibleng kikitain ko yung sinasabing napakalaking kitaan. So, ang ginawa ko, bumalik ako ng Taiwan. Siya naman, hindi ko alam, nagtuloy pala sa Global. After 2 years and a half, bigla pong nagkaroon ng global crisis kung naalala nyo. That was 2008 and 2009. Nagkaroon po ng global crisis. Ganun pala yung employment, hindi ka sigurado. Tama ba ako? Hindi sigurado. Umuwi po ako. Pag-uwi ko, one day nakikita ko sa bahay yung asawa ko, yung anak ko. Nakikita ko sila, naawa po ako kasi po, umuwi po ako, konti lang po ang dala kong pera. At alam ko, sandali lang po, mauubos na po yung naipong ko konti. Alam nyo, habang nasa kwarto, nanalangin po ako, Lord, bigyan nyo po ako ng opportunity. Then suddenly, bigla ko naisip yung kaibigan ko. Yun nga po yun, si Andy Yakat. Tinext ko po siya. Sabi ko, pare, nasa Pilipinas na ako, kumusta ka na? At alam nyo, hindi ko po alam. Dahil si Andy Yakat ay taga Nueva Ecija ko ng po sa Santa Rosa, Laguna. Wala pa isang oras nasa bahay na. At ito po nangyari. Nakakagulat po. Kasi nung pagdating niya sa bahay, nakaparada yung bagong kotse pala niya yun. And that time, yung kotse niya, yung Hyundai Accent. Paglabas niya, hindi ko po alam na siya yun eh. Paglabas niya, nakita ko yung kaibigan ko, wala nang pagbabago sa itsura. Maitim pa din. Yun nga lang, yung forma niya, ibang-iba na ho, forma na hong mayaman. Nakalakos, ang ganda ng pantalon, patusok ng sapatos, parang ganyan. Sabi ko, pare, grabe, parang kayaman-yaman naman. Ano bang nangyari? Sabi niya, pare, naalala mo ba? Naalala mo, before niyaya kita sa business, AIM Global tawag doon. Di ba ni-reject mo? Sabi, yung pambilog-bilog, sabi ko. Sabi niya, pare, yun, pare, ito na lang. Yumaman ako doon. Bakit magkano naman kinikita mo dyan? 2009, sabi niya sa akin, pare, ang income ko dito, naglalaro po sa 400,000 a month. Sabi ko, grabe naman yan. 400,000 a month. Ang laki niyon, 2009, ini-income niya, 400,000 a month. Sabi ko, pre, paano ba yan? Kailangan ko ng negosyo. Wala akong income ngayon. Sabi niya, pare, balik ka muna, punta tayo sa office, makinig ka muna ng seminar. Alam niyo, meron pong speaker doon tumayo. Sabi niya, kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, paulit-ulit na ng result niyan. Sabi ko, kaya pala, 12 years na akong nagtatayawan, walang nangyayari kasi nga sa paulit-ulit kong ginagawa. Right away, nag-join po ako. Sabi ko, pare, bang gagawin ko dito? Hindi ko linya to. Sabi niya, pare, ito ngayon mo. Umattend ka mo ng seminar. Para ma-build yung confidence mo, attend ka ng attend. Alam mo, halos araw-araw nasa head office po ako. Kaya familiar ko po si Sir Arnel Lipin. Lagi po akong umattend ng NDO. Totoo po yun. Habang akong umattend, biglang pong tumawag yung broker ko sa Taiwan. Sabi niya, pwede ka bang bumalik sa Taiwan? Maganda na ang ekonomiya ngayon. Pwede kang bumalik. Sabi ko, pwede ko naman siguro. Pwede naman bumalik. Babalik ako, pero gagawin ko yung global. Alam niyo, December 2009, bumalik ako ng Taiwan. At naalala ko, April 2010, doon po ako nag-start. Grabe po. Nung nag-start po ako, napakahirap po talaga. Napakarami pong rejections. Ang pinakamasakit pong salitang hindi ko makalimutan that time, yung close friend ko sa Taiwan, sabi niya, grabe, baliw ang maniniwala sa'yo. Baliw ka na tiniwala ka sa negosyo. Pero hindi po ako nagpatinag, tuloy-tuloy po ako. Ang pinakamahirap po, 12 hours, ang pasok ko po ay panggabi po ako. Wala pa akong pang-araw na schedule, lahat panggabi. Pag uwi ko, aalis pa ako para mag-present ng business. Gaano kahirap yon? Madalas po pasok ko kulang sa tulog, madalas po walang tulog. Naalala ko po, twice po nangyari. Dahil po wala po akong tulog, twice kong nabangga yung supervisor ko ng cart. Ganun pala ang tao, doon ko palang nalaman. Na yung utak mo gumagana, pero ang unang pumipikit yung mata mo sa sobrang pagod. Doon ko lang nalaman, ganun ho kapagod. At ang pinakamahirap sa lahat, sasabihin ko po sa inyo, tama po sinabi nila, baklas po. Kasi baklas po ang passport ko. Hindi po totoo ang pangalan na ginagamit ko. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Kapag nag-network ako, tinitingnan ko muna.
na yung taong darating sa place, sa venue na yan, titingnan ko kung hindi niya kilala yung tunay kong pagkatao. Kasi pag kilala niya ko, yari ako. Bakit? Kasi sa Taiwan, anytime pag nalaman ka na ibang ginagamit kong pangalan, pwede kang makulong at repatriation ka agad. Ayaw ko po mangyari sa akin kasi pamilyado po ako. Minsan po nangyari po sa akin ang schedule po natin ang presentation nasa park. Pag kita kong ganyan, nakita ko dalawang kaibigan, kilala ang tunay kong pangalan. Ang sabi ko sa downline ko, huwag nating ituloy. Bakit? Kasi kilala ako niyan. Baka mamaya ipahuli ako. Alam kung bakit? Kasi pag naisumbong ka doon, may reward doon sa taong nagsusumbong. Kaya lahat ng kinausap ko, hindi kilala ang tunay kong pagkatao. Lahat ng dyan nakasama ko sa Taiwan, alam nila, ang pangalan ko, Jude. Ngayon lang nila nalaman, Will Manuel pala. Totoo po yan. Sobrang hirap pong pinagdaanan. But nagtuloy-tuloy ako, hindi ako patitinag. Kasi po may pangarap po ako sa pamilya ko. Gusto ko po mabago ang buhay ko. Kung meron man akong pinaka-motivation of deepest why kung bakit ginawa ang business na to, madalas po tumatawag ako sa anak ko. Ang sabi na anak ko, Dad, kailan ka po uwi? Dad, bakit ka nandyan? Dad, dami niyang sinusumbog sa akin. Alam niyo, naghahanap siya ng magulang. Sabi ko, anak, malapit na. Alam mo, nagtuloy-tuloy po ako. After 1 year po, doon ko po kinita ang first million sa buhay ko na hindi ko kinita for 12 years in Taiwan. Dito ko lang kinita yung sa Global. Grabe po, tuloy-tuloy po ako hanggang sa nagkaroon ng business center sa Taiwan. Hanggang sa dumating po ang pagkakataon, this year, August 30 po, I decided na mag-break contract na po ako. Nag-resign po ako sa trabaho dahil po, yung ini-income ko sa pagta-Taiwan, 30,000 per month. Dito po, 7 times kinikita ko sa Global. Sabi ko, ito na yung binigay na Diyos para sa amin. Napakabuti po ng Panginoon na bago po ang buhay ko dito. Ang pinakamaganda po sa nangyari sa lahat, kasi po, that was September 27, ang pangarap lang naman namin ay second-hand sasakyan, malit na kotse, para lang may matawag na sasakyan. Pero grabe po ang IM Global, ang binigay po sa amin, Isuzu Sportivo, brand new 2013 model. Tuwang-tuwa po ako, grabe po magbigay ng pagpapala IM Global. Ang hindi ko makakalimutan sapagkat, alam mo yung nakasama ko ng pamilya ko, na matagal ko ng pinapangarap. Kayo po, kung sino may magulang dito sa ngayon, siguro pag naiwan nyo mga anak nyo, 2 hours lang, nagmamadali kayo kasi sobrang miss niya. How much more ako? Minsan, iniwan ko anak ko, buwan pa lang, pagbalik ko, nursery na. Iniwan ko yung anak ko, nursery, pagbalik ko, grade 2 na. Gaano kalungkot, gaano kahirap sa isang magulang gano'n. Tiniis ko para lang magbago ang buhay namin. 12 years yun. Pero dahil sa IM Global, nabago ang buhay ko. Nabago ang buhay ng pamilya namin. Una-una sa lahat, gusto pong magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa wisdom na ibinigay niya. Salamat po. Salamat po kay Doc Ed, lalo na nung pumunta siya sa Taiwan, na-build ang confidence ng mga tao. Thank you po, Doc Ed. Salamat po sa lahat ng Board of Directors at leading team. Lalong-lalo na po, salamat po sa taong nagdala sa akin sa negosyo na to. Ang aking kumpare, ang aking upline, napaka-supportive na upline. Kahit wala siya dito, sabihin ko sa'yo, pare, maraming salamat at isa ka sa taong hindi ko makakalimutan, upline na Andy Yagat! And of course, papasalamat po ako higit sa lahat sa mga mahal ko sa buhay, lalo na aking asawa, nandyan. Siyang nagbigay ng inspirasyon para kaya kong tiisin at dalhin ang negosyo na ito. Maraming salamat sa grupo po, lalo ng Ultimate Hawks Taiwan, ang Ultimate Hawks Philippines at sa iba't ibang bansa, ang Hawks International Alliance. Maraming salamat sa inyo. Lastly po, sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa akin ngayon, alam ko po live to, nakikinig kayo sa akin, may pag-asa pa po ang buhay. Napakahirap po na malayo tayo sa ating pamilya.
yung taong lumilipas na hindi mo kasama ang pamilya mo ngayon ay hindi na babalik. Huwag niyo na po ako kung gayahin. Gawin po natin ang global. Ito na maging solusyon para mabago ang buhay mo. Sa lahat ng mga distributors nandito ngayon, don't be afraid, have faith. Tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang magrereklamo, huwag kang maiinip kung maliit pa ang cheque mo. Lahat ng malaki nag-umpisa sa maliit. Believe in yourself. Kung nagawa ng maraming milyonaryo sa global, nagawa na namin to at imposibleng hindi mo rin magagawa. What is possible for one, that is possible to all. Maraming salamat po. Good morning and to God be the glory.